what's up YouTube? Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan. Kung kayo pala ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like at pa-comment na rin at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayan guys, asahan na po natin ng background audio natin, may tigtilaok ng manok. Ayun, ang video na to hatin natin kay Balita Hub TV. Ayun, pa-subscribe po natin siya at courtesy po tayo sa audio nito ay kay Jake Magnus TV. Ayun, alright, huwag na natin patagalin to. Wala na pa tumitumpik pa, silipin na natin to, baka masilip pa to ng iba. Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So, pero po pag-uusapan natin mga kababayan ay yung naging banat po nitong si Nanay Loli Cholis dito po kay Vice Ganda, at sinabi po ni Nanay Loli Cholis na dapat po etong si Vice Ganda ay sumunod daw po sa batas. At ang pangalawa po natin pag-uusapan mga kababayan ay yung nangyari po na hearing na kung saan nagpresenta na po ng kanilang mga witness etong abogado po ng Tape Incorporated or etong mga taga-Tape Incorporated mga kababayan. At ang pangatlo po natin pag-uusapan ay yung patungkol po sa binitawan salita nitong si John Arcela dito po sa TVJ. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at Oops! Health check! Help ads! huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng video. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan man sulok ng mundo kayo naroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Alright? So ito ang ating pag-uusapan ay uumpisahan natin dito sa lumabas na balita. Galing po dito sa Birdless Ted. Sa kanila po yan, hindi po yan natin, tatalakayin lang po natin ngayon. So sabi dito mga kababayan, September 7, 2023, pinost po ito kahapon. Ano bang date na ngayon? Oo, ngayon kasi September 8. So sabi dito, unang testigo ng tape sumalang na sa witness stand. So ibig sabihin, ipiniresinta na ng Tape Incorporated yung unang testigo nila. Kasi kung matatandaan nyo, tapos na ang partido ng TVJ sa paglalathala ng kanilang mga witnesses mga kababayan. So ngayon, ang nakita natin dito, ang inaabangan naman natin, actually hindi ko kasi inaasahan talaga to. Kasi nakita ko yung video nitong si Models of Manila, kumbaga kakaunti lang yung nakuha niyang impormasyon, hindi nga din sinabi kung sino yung witness na sumalang. Unlike sa TVJ mga kababayan, na alam natin kung sino yung unang sumalang, kung sino yung huling sumalang. Doon sa Tape Incorporated, hindi po nila binanggit yung mga pangalan ng sumalang. So ngayon, basahin natin itong nilalaman ng Birdless Ted. Pag may nakita tayong mali, o di ating itatama, pagkatama naman, o di palakpakan. Sabi dito mga kababayan, nagpatuloy ang pagdinig sa Marikina Regional Trial Court kahapon, September 7, para sa application for the issuance of writ of injunction para pigilan ng Television and Production Exponent or yung Tape Incorporated at GMA Network sa pagpapalabas ng mga lumang episode ng Eat Bulaga. So ibig sabihin mga kababayan, di ba akala ko kasi ang pinaglalabanan dito sa preliminary injunction mga kababayan is dun sa yung hinahab o pinipigilan na itong Tape Incorporated na gamitin yung title or yung trademark ng Eat Bulaga. So ngayon, ang inaano naman nila dito is yung issuance of free writ of injunction para pigilan ng Tape Incorporated mga kababayan doon sa pagpapalabas naman po ng mga old episode ng Eat Bulaga. So ibig sabihin, hindi lang pala doon sa trademark umiikot to, pati doon sa mga lumang episode mga kababayan na naando doon or gusto pang ipalabas nitong Tape Incorporated. So ibig sabihin, halimbawa, nag-celebrate ng pagpalagay natin 45 years. Etong Tape Incorporated nakiselebrate, halimbawa, tapos ipapalabas nila yung mga old episode, eto pala yun. Yan pala mga kababayan, sa totoo lang, yung pinaglalabanan din ngayon, hindi lang pala dun umiikot sa trademark, dun sa pangalan na Eat Bulaga. So sabi pa dito, Tika muna, pinaglalabanan rin yung TVJ. Gusto nilang ilabas sa telebisyon sa ipapalabas nila. Ito ang unang tinidinig bago ang mismong kasong copyright infringement at unfair competition na inihain ni Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon o mas kilalang TVJ at ni Jenny Pere laban sa Tape at GMA7.
So sabi ko nga po sa inyo, napakatagal pang labanan nitong preliminary injunction mga kababayan bago pa tayo pumunta sa copyright at saka dun sa unfair competition. Kumbaga, nangyayari pala ngayon, nag-aanuhan pa lang sila ng kanilang mga witnesses. And then saka palalabas, yung pinaka-resulta niya siguro baka tapos ng September hindi pa lumalabas. Pero sana maging mabilis yung pag-ikot ng kasong ito mga kababayan, yung pag-aano nila, yung mga hearing sana maging mabilis. Nang matapos agad at pumunta na agad tayo sa copyright kasi sobrang haba po talaga nito. Biruin nyo, katatapos pa lamang ko sa partido ng TVJ at ang nagpipresenta naman ng kanilang mga witnesses sa witnesses stand, mga kababayan, ay Tape Incorporated. So ibig sabihin, aabutin pa ito ng mga ilang buwan. Ang tagal. Mga kababayan, September na, nakikipagbakbakan pa rin tayo. Diba? So ngayon, sabi pa dito, aside pa natin itong nilalaman pa ng article, isinalang bilang witnesses ang isang representative mula sa admin department ng TAPE. Ayan, siya ang unang witnesses mula naman sa kampo ng TAPE Incorporated na nagbigay ng testimonya pero hindi binanggit yung pangalan. Unlike doon sa TVJ mga kababayan, na kapag oras na ng isa sa lang ng witness sa witnesses stand. Hi, Papa! Ay pa, may ads. Lumpia kasi lahat eh. Sabi mo kasi kahit Nababanggit po yung pangalan. Alam agad natin na si Tito Sen yung sasala ngayong araw. Alam agad natin na yung sumalang kahapon si Sir Joey De Leon. Sa kanila hindi nila binabanggit yung pangalan. Pero sa bagay mga kababayan, karapatan naman nila yon. Kasi witness nila yon. Karapatan nilang protektahan yung pagkakakilanlan ng isang testigo. So ngayon, sabi pa dito, matatanda ang sinabi umano ng TVJ at ni Ferry na kanila ang lahat ng intellectual creator para sa Itbulaga dahil hindi daw sila empleyado ng TAPE ayon sa Politico website na inilathala noong July 13 mga kababayan. So alam nga natin lahat na ikitigit ng TVJ. Ang TVJ alam naman natin sa pool talaga yan na yung kanilang kasunduan with the TAPE is tiwalaan nga. Salita-salita lang mga kababayan or yung pagtitiwala. Kasi ang kausap naman talaga nila na taga-TAPE, hindi naman mismo si Romy or hindi naman mismo mga halusos, kung hindi si Mr. Tony Tobiera. Kaya nga sabi nga ng TVJ mga kababayan na yung pagtitiwala nila is nasa tape na kay Mr. Tony Tobiera. Kasi nga yung kasunduan nila, tiwalaan. Kaya alam natin na itong TVJ mga kababayan is talent po ito, hindi empleyado. Magkaiba po yun mga kababayan. Ang talent is parang freelance. Ang empleyado naman mga kababayan, yan yung mga may pinipirmahan. Kontrata. Actually, naipaliwanag ko na yan nung nakaraang araw yung pinagkaiba ng dalawa. So ngayon mga kababayan, sabi pa dito, ang hindi lang natin sigurado dito sa binanggit ng board listed mga kababayan, kung eto ba talagang si Miss Jennifer kasi ako wala akong ganong idea. Sa totoo lang, and to be honest, patungkol dito kay Miss Jennifer. Unlike sa TVJ na talagang binabasa lahat natin yung article. Pero, ang sinasabi dito mga kababayan, na iginigit din ni Miss Jennifer na hindi siya empleyado. Kaya lahat ng kanyang mga ginawa mga kababayan ay kanya, hindi po sa TAPE Incorporated. So sabi pa dito, eto pa. Wait lang. Yan. Sa pagsalang ng witness mula sa admin department ng TAPE kahapon, inaasahang nagpakita ito ng mga katibayan ng empleyado nga ng kumpanya ang dating creative head ng Itbulaga na si Jennifer. So ibig sabihin mga kababayan, ang inaasahan kasi natin talaga, kasi nga kulang nga yung information na nakuha nitong si Models of Manila. Ang isa kasi sa inaasahan ko talaga dito, isasabihin ng abogado ng TAPE na nagpakita ng mga ebidensya, naglathala ng mga patunay, yung empleyado na sumalang, dito na yung empleyado ng TAPE na sumalang dito sa Marikina mga kababayan, dito sa witnesses stand. So ngayon, ang inaasahan ko, maglalathala siya or maglalabas siya ng mga patunay na empleyado talaga ng TAPE Incorporated itong si Miss Jennifer. Pero kulang nga yung impormasyon na lumabas. kulang talaga mga kababayan, unlike sa TVJ, na kapag TVJ yung sumasala sa witnesses stand mga kababayan, alam agad natin yung mga nangyayari kasi nga yung inilalabas na mga detalye ng abogado ng TVJ mga kababayan, bagamat walang nilalabag is talagang detalyado. Nandun yung summary, unlike dun sa abogado ng TAPE na ako na lang magsalita. Ayoko na lang magsalita, baka anuhin na naman tayo. Banatan ka na naman. Sabi pa dito mga kababayan, inaasahan din na hanggang ngayong buwan ng Setyembre na lang ang pagdinig para sa application for the issuance of writ of injunction bago tumuloy sa pagdinig sa main case.
Hindi na nagbigay ng detalye ang legal counsel ng Tape Incorporated na si Attorney Maggie Abraham Garduque. Sinabi lang niya na Setyembre 11 ang susunod na pagpipresent ng mga witnesses mula sa kanilang kampo. Yan po yung sinasabi dito mga kababayan. So hindi sila naglabas ng buong detalye nung nangyaring pagpipresenta nila ng witness. 'Di ba? So ang galing. Pero anyway mga kababayan, sana matapos na nga ngayong Setyembre etong nangyayaring pagdinig dito sa preliminary injunction para alam natin kung ano ba talaga yung naging husga ng hukuman patungkol po dito at nang pumunta na po agad tayo dun sa copyright, dun sa mismong kaso na isinampa po ng TVJ laban po dito sa Tape Incorporated mga kababayan. So anyway kayo mga kababayan, ano masasabi ninyo? Ano ang masasabi ninyo hinggil dito sa balita? Ang masasabi ko lang, ibigay na nila yung trademark Red Bulaga tapos ang issue. Dito sa pagtistigo ng isang empleyado ng tape laban po dito kay Miss Jennifer. I-comment nyo na lamang po sa ating comment section para Yun. mabasa po natin yan mamaya. Ano po mga kababayan? Guys, di ba? Kahaba-haba ng proseso pala ng kasuhan na yan sa korte. Kakatapos lang ng sa side ng TVG sa 80. Tapos ngayon, ang sa side naman ng Tape Bulaga, ko, napakahaba, kailan pa kaya ito matatapos? Sana bigay na lang nila yan. Trademark Tape Bulaga, ayaw ibigay. Diyan kasi nagsisimula eh. Yung trademark Tape Bulaga, dapat bitawan na nila yan. Hindi naman sa kanila yan. Ayun, ayan, dito na lang tayo. Kung kayo pala bago sa ating channel, sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like at click na rin sa ating notification bell para ma-update tayo sa ating mga bagong in-upload. Guys, itong video na to hati-hating kay Balita Hub TV. Courtesy po tayo sa audio sa video kay Jake Magnus TV. Sa description lang po ilagay ko at para mabisita nyo ang kanilang mga channel. Ayun, God bless po sa inyo. Keep safe kung saan ba kayo naroroon. Bye-bye.